Dinan. Yes, Representative Tino. Thank you, Chair. Chair, una, maraming salamat, Chair Garcia, sa napakalinaw na paliwanag nung jurisprudence kaugnay sa usaping ito. No, na sa Makalintal versus Comelec, talagang inuna ng Comelec, ng Supreme Court, yung right of suffrage ng mga mamamayan. Sabi nila, kailangang maprotektahan at masigurado na yung karapatan, yung pinaka-basic na karapatan na mayan na pumili at magpalit ng kanilang mga officials, including barangay officials, dapat yun ang pangunahin. So therefore, kung magkakaroon man ng postponement, magpapasa ng batas ang Kongreso ng postponement, kailangan may susunod sa striktong criteria na banggit na ito. No? So, ang nalinaw din na ayon sa konstitusyon, ang kapangyarihan ng Kongreso ay mag-fix ng term. No? So, hindi postponement. Postponement, yes, pero merong strict criteria. So, narinig din natin na kakapasa lang nung batas para i-fix yung term. 2024? Mula 3 taon, ginawang 4 na taon. No? At kaya nga, kung bibilangin, kayong pang-4 na taon ay sa ngayon na. Kaya dapat merong eleksyon sa November. No? So malinaw po, ganyan ang sitwasyon ngayon. Merong naka-file ngayon sa Senado na bill na mukhang tumalima dun sa jurisprudence, kaya yung final ni Senator Escudero ba yun, ay fixing of term. Yung kasalukuyang 4 years, gusto namang gawing 5 years. No? On the other hand, yung lahat ng mga bills na kinoconsider ng committee ngayon, malinaw din ay postponement or resetting o kung ano pa mang termino, pero sa esensya ay ipopostpone ang eleksyon. No? So yun po ang malinaw. Ngayon, naninibago ako sa sitwasyon ngayon dahil ang posisyon po namin kapareho ng posisyon ng ilang mga ahensya ng gobyerno, including the DILG, na sumusunod or tumatatag na jurisprudence na basically magiging questionable yung postponement, no? Dahil mas malinaw talaga ang kapangyarihan talaga ng Kongreso ay yung pag-set or pag-fix ng term, no? So in short, Mr. Chair, ang posisyon po namin ay talagang katulad nung posisyon na inilinaw ng Supreme Court, kailangan pangunahin ay irespeto natin yung karapatang bumoto ng mamamayan. No? At nung bumoto sila, ang intindi nila ron ay merong merong hangganan, merong malinaw na, no? At ngayon, ito yung magkakaroon na dapat ng eleksyon sa November. Kanina pinapaliwanag, of course, ng mga barangay officials, lalo na yung mga barangay captain natin, andito yung liga ngayon, tama yung sinabi nila, sila yung pinaka-direct mga frontliners ng gobyerno sa iba't ibang mga serbisyo. Totoo po yun. No? Kaya nga lalong mahalaga na yung karapatang pumili ng ating mga mamamayan. Kasi kung mahusay, di pwedeng bigyan ng bagong mandato. Pero kung hindi mahusay, critical yun no? Dahil sila nga yung frontliner, ay pwede silang palitan. No? Kaya po, Mr. Chair, yamang yung mga measures ngayon mukhang puro postponement at malinaw na sinabi ng iba't ibang mga ahensya at saka ng Comelec at ng mga legal experts natin dito na sabit ito, no, sa Supreme Court, sa jurisprudence. Actually, with respect to the authors, tingin natin ay baka dapat medyo wag na nating ituloy yung consideration
sa mga measures na ito at yung mga ibang gusto pang mag-pursue along this line, siguro mas maganda yung pag-file ng fixing ng bill to fix the term. Yun ang malinaw. Ngayon, with regard to that, ang masasabi ko rin lang dyan, Mr. Chair, pwede naman mag-file ng bill to fix the term, pero hindi na rin dapat ipaghalo doon yung postponement. Di ba? Ibig sabihin, kung babaguhin na naman yung term, nyari yung 4 years, gusto gawing 5 years, hindi naman kailangang may epekto na yan sa incumbent. Pwedeng sa pagkatapos ng susunod na eleksyon, yung kung gusto pa ay yung 4 years, gagawing 5 years, di ba? Para hindi nakikinabang yung incumbent, no? Kasi sa mata ng taong bayan, yun ang ano no, parang kaduda-duda, no, na parang may self-serving dito pagka ganun ang nangyari. So yun lang po ang posisyon natin, Mr. Chair. Maraming salamat po.